Hello mga kabrad, magandang gabi po sa inyo. God bless sa bawat isa. At ngayon po ay January 6, Lunes, alas 7 ho ng gabi. At maya-maya po ay pag-uusapan natin ang isang kontrobersyal na issue na ginagawa ng mga pastor, ministro ng iba't ibang sekta, iba-ibang denominasyon. Hindi lang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang bahagi na panig ng mundo. Pero before that ay tayo muna ay manalangin, mga kapatid. Hilingin natin ang patnubay ng ating Amang Diyos sa tulong ng Banal na Espiritu. Tayo po ay manalangin in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi, Pilipinas. Maraming salamat po for joining sa ating broadcast. Bro Mario Talatayot, magandang gabi ho sa buong pamilya, sa inyong parish priest. God bless. Mga kapatid, yung ating tatalakayin sa gabing ito sa Usapang Katolisismo ay yung ilan sa mga modus na ginagawa ng mga ministro ng mga kapastoran sa protestante at mga evangelicals. At marahil kayo po interesado na malaman ang ilan sa mga yan. Series ho tayo. Kada Lunes lang ho yan ay mapag-uusapan natin yan. Sapagkat ang Martes, Miyerkules, Huwebes at Biyernes ay ito'y nakalaan sa Usapang Katolisismo. Pero pagka Monday po ako po ay nakatoka na magsalita, ay ito po yung ating pag-uusapan. At tayo po ay nagpapasalamat sa opportunity ho na meron tayo ngayong gabi. Disclaimer lamang ho mga kapatid. Joselito Celis, magandang gabi. At sa Celis family, God bless po at Happy New Year. Meron lang po tayong konting disclaimer para sa gabing ito. Ang lahat po ng inyong mapapakinggan sa broadcast natin ay pawang pangkalahatan. Meaning wala tayong binabanatang partikular na denominasyon o sekta sa ating pag-uusapan. Wala pong partikular na grupo ang nais ilagay sa kahihiyan. Ito po ay base sa aking karanasan sa ministeryo. Mga problemang naidulog sa atin ng mga miyembro ng simbahan na di ho sila naging masaya sa kanilang grupong kinakaaniban. Raydan Garcia, magandang gabi po. May the Almighty God who has begun the good works in you bring them all to fulfillment. Maraming salamat po sa encouragement, Raydan Garcia. Paalala lang po mga kapatid, medyo maselan yung ating pag-uusapan sa gabing ito. Kaya ho, nangangailangan ito ng patnubay. Baka ho may mga young people na makikinig. Baka ho kasi isipin nila na medyo na may personal tayo rito. Hindi po, ito po yung pangkalahatan po na wala po tayong tutukuyin na partikular na denominasyon o grupo. Ito po ay obserbasyon lang ni Kabrad sa medyo matagal na ho natin sa ministry na 30 plus. Opo. Gusto ko muna magbasa ng talata sa Biblia, tapos pupunta tayo doon sa tanong na ano ba yung simula? Bakit ba, ano ang mga rason? Bakit umaalis ang isang Katoliko sa simbahan? Magbibigay po ako ng 7 dahilan kung bakit po nangyayari po yan ang pag-alis ng Katoliko sa simbahan. Magbibigay po ako ng isa sa una sa mga modus na paboritong gawin ng mga pastor, ministro at iba pang mga tagapagturo ng sekta at denominasyon. Vince Judinia Entiero, watching daw from Himamaylan City. Magandang gabi po. Ganoon din kay Pastor Bats Gallo.
Magandang umaga, magandang gabi, Pastor, at God bless sa iyong ministeryo dyan sa Taytay Rizal at sa buong iglesia lokal po na inyong pinapangunahan. Babasa lang po muna ako ng isang passage dito sa 1 Timothy na magandang makita natin yung guidelines ng salita ng Diyos. Ano ba ang guidelines sa mga naglilingkod sa loob ng iglesia ng ating Panginoon? Bro Harvey Dakila Angke, ang Vice President po ng Catholic Faith Defender sa Diocese ng Bacolod. Magandang gabi, kapatid. God bless sa iyong pamilya. 1 Timothy chapter 3 po, 1-7. Basahin ko po ito sa Tagalog. Ang Bagong Tipan, ang Filipino Standard Version. Isa lang po ito sa mga Bible na meron po tayo rito sa bahay. Pakinggan po ninyo, mga kapatid, na sabi sa chapter 3, 1-7. Mapagkakatiwalaan na salitang ito, ang nagnanais maging tagapangasiwa ay naghahangad ng marangal na gawain. Kaya nga dapat walang maipipintas sa isang tagapangasiwa, asawa ng iisang babae, marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-galang, may magandang loob sa panauhin at may kakayahang magturo. Hindi siya dapat maglalasing, hindi marahas kundi mahinahon. Hindi palaaway at hindi maibigin sa salapi. Dapat ay mahusay siyang mamamahala sa kanyang sariling sambahayan. Tinitiyak niyang sinusunod at ginagalang siya ng kanyang mga anak. Kung hindi siya marunong mamahala sa kanyang sariling sambahayan, paano niya mapapangasiwaan ng maayos ang iglesia ng Diyos? Dapat ay hindi siya baguhang mananampalataya, sapagkat baka siya ay yumabang at mapahamak gaya ng sinapit ng dyablo. Huling talata, kailangang mabuti ang pagkakilala sa kanya ng mga hindi mananampalataya upang hindi siya mapintasan at hindi mahulog sa bitag ng dyablo. Mga kapatid, itong talatang 1-7, ito po yung guidelines na ibinigay ni Apostol Pablo sa kanyang mga protege, sa kanyang mga kapwa lingkod na kapwa pastor. Etong si Timothy sa si Titus. Ang tawag po ng mga Bible scholars dyan ay pastoral epistles. Kasi yan yung mga hagubilin o tagubilin ni Apostol Pablo sa mga kamanggagawa niya sa ministeryo. Dyan po nakadetalye ang ilan sa mga qualifications na binanggit po natin sa chapter 3, 1-7. Medyo mabigat po yan kung iisa-isahin po natin. Wala tayong sapat na oras ngayong gabi. Pero tila baga mabigat yung qualifications na binabanggit ni Apostol Pablo doon sa mga nagnanais na maglingkod. Alan Janeta, magandang gabi ho. Maraming salamat for joining sa ating broadcast. Yung unang talata lang ho, bago tayo pumunta ron sa mga dahilan kung bakit umaalis ang mga miyembro sa simbahan ng Katoliko at lumilipat sa ibang sekta o denominasyon. Sabi ng unang talata, ang nagnanais maging tagapangasiwa ay naghahangad ng marangal na gawain. Naniniwala po tayo na ang paglilingkod, pagpapastor, pagpapare ay ito po isang panawagan, ito po isang calling. Ray Agaton, magandang gabi ho. Salamat for joining sa ating broadcast. Ito po ay panawagan ng Diyos na personal. Kaya nga ho sa mga pare, di ba, sa mga kaibigan nating pare na meron silang ikalawang yugto ng pag-aaral Yung unang 4 na taon nila sa AB Philosophy, pinagbabakasyon po sila pag natapos po nila yon Bakit po pinagbabakasyon sila ng ilang linggo o isang buwan? Ang purpose po noon para magkaroon sila ng examination ng kanilang konsyensya kung sila ba talaga'y tinatawag ng Diyos sa isang bukasyon, lalo na ng pagpapare. Opo. Sabi ni Alan Janeta, watching from Hungary. Maraming salamat po, kapatid. Hindi ko alam kung umaga, tanghali o gabi dyan sa inyong lugar. Magkagayon man, maraming salamat po for joining sa buong Janeta family. Maraming salamat po. Mga kapatid, napakahirap sa isang banda kasi marami siyang sufferings ang paglilingkod, pare o pagpapastor. Ganun din naman sa mga pagpapastor Opo. Babaeng Katoliko, magandang gabi. Good evening, Bro Allen family, kagsatanan. May kwento ko lang. Wala akong planong magpastor, sa totoo lang.
Ako po'y nangarap na maging isang sikat na broadcaster sa aking panahon. Rose Mills Tenorio, magandang gabi po. Watching from Calumbuyan, Bayawan City, sabi ni Rose Mills. Ganon din kay Merced Montebon. Maraming salamat po. Wala po akong planong magpastor sa una. Opo. Tanghali daw, sabi ni Bro Alan Janeta sa Hungary ngayon. Magandang tanghali. Baka po kayo'y nanananghalian dyan, pakisama nyo na lang po ako. Opo. Wala po akong planong magpastor. Gusto ko pong maging isang sikat na broadcaster. Kaya po, ako po'y nag-aral sa PUP, Santa Mesa. Nagkuha po ako ng kursong Mass Communication, major in Broadcasting. Pero dahil nga po panganay ako sa 7 magkakapatid at sabay-sabay po kami nag-aaral, at ang talagang nakafocus yung nanay ko sa pag-aaral namin, hindi po talaga po pwede na sabay-sabay kami. Kasi alam niyo naman yung panahon na yon, pag marami pong anak, medyo very challenging . Kaya nangyari po noon, nag-aaral ako sa PUP, nakatira kami sa Cainta. It will take mga 1 hour po . Imaginein mo, maaga yung pasok, tapos as early as 5 a.m. dapat nakaalis ka na. Kasi medyo mahirap po yung yung panahon na yun, yung sasakay ka po ng jeep. Mga panahon po ng 1987 po. Medyo mahirap po yung sasakyan. So sa madaling salita ay nangyayari po meron akong budget ng 1 linggo. Second week wala na akong budget. Ganun yung nangyayari yung first year ko. John Carey Gailan, maraming salamat. Ganun din kay Attorney Winnie Stares. Magandang gabi po. So, ganun po yung sistema, tapos lahat kami nag-aaral. Sabi ko sa sarili ko, parang hirap ata ng ganitong sistema na may budget ka ng 1 linggo, sa first week, second week, wala na. Kasi nga, kailangan mong medyo hindi mo na pumasok para mag-giveaway kasi iba mong kapatid na pumapasok din. Kasi nanay ko lang talaga yung may desire na pag-aralin po kami. Opo. So, sa madaling salita, sabi ko sa nanay ko, hindi ko gusto yung ganitong klaseng pag-aaral. Sa totoo lang, hindi po ako academic na tao. Hindi po. Kung makikita mo yung mga grades ko nung high school, talagang gumagapang lang pasado naman lahat, pero hindi ka matutuwa sa grades ko. Kasi hindi po ako academic na estudyante. Ako po'y, parang sakto lang. Hindi matalino, hindi naman din mahina. Yung nasa gitna lang. Nasabi nga po nila ay average po na estudyante. So sa madaling sabi ko sa nanay ko, maayoko ng ganito. Baka pwede sila na lang muna unahin nyo. So ganun yung nangyari. Ako po ay college dropout. Opo, sa PUP. Masscom, major in broadcasting po. Yun po yung aking kinuha dun sa... Ayoko po talaga magpastor . Siyempre, yung mga panahon po na yun, ako po ay Baptist na. Maaga po kami naging Baptist. Fulgencio Pasigna, magandang gabi po. Bagamat ako ay nabinyagan, noong 1970 ako isinilang, 2 weeks after na ako isinilang, sabi ng mother ko, nabinyagan ka sa Katoliko, dyan sa Quezon City. Yung Santa Teresita Parish Church, dyan sa Canlaon. Canlaon Street, Quezon City. At yung sa likod nun, Mayon. Doon po kami nakatira sa Mayon Street sa Quezon City. Malapit sa Rotonda. Kung kayo po pamilyar dyan sa nababanggit ko sa Maynila. So ganun po yung nangyari, no? So Baptist na kami noon. So sabi ko sa aking pastor, Pastor, ano bang plano ni Lord? Bakit ganito? Gusto ko maging sikat na broadcaster. Kaya lang, ba't ganito? May budget ako. Si Mama, pas next week wala na. Alam mo, sabi nung pastor ko sa akin, nagsimula po ako Southern Baptist. Yan po yung pinakamalaking Baptist sa buong mundo, ang Southern Baptist. Diyan po member sila Clinton, sila Billy Graham. Yan po yung mga Southern Baptist po. Malaking grupo yan. Sila yung pinakamalaking grupo ng Baptist sa buong mundo. Bro Tata Tanyesa, magandang gabi ho. Maraming salamat. So sabi ng pastor ko, okay, kaysa naman nakatambay ka, sabi niya, i-try mo mag-enroll sa Bible School. So yung panahon na yun, 1987, kasi nga college dropout po ko sa PUP Santa Mesa,
kumuha tayo ng mass comm, major in broadcasting. So, college dropout ako. Sabi ko, o nga naman, may wisdom, sabi ko sa pastor. Sige po, try ko po mag-enroll. Noong una, pa sit-in lang ako, yung first sem. At ako po yung pinakabatang estudyante sa panahon na yon sa Southern Baptist School of Theology, dyan sa Makati. Extension po yan ng PBTS Baguio, yung seminary po ng Southern Baptist. Aba, hindi ko na malayan, no? Pa-sit-in lang ako ng first sem, first year, no? As eventually, nag-enroll talaga ho ako. At sa madaling salita, nag-graduate ako ng 1990. At simula po nung ako'y nag-graduate, ako po yung pinakabatang estudyante dyan sa SBST. Sabi ng pastor ko, okay, nag-graduate ka na. So, baka may calling ka from the Lord. So, doon po nagsimula ang lahat. Kinalimutan ko na yung career ko na supposedly first love ko, ang mass comm. Kasi talaga hong Ray Langit na ho yung sinusundan ko ng panahon na yan. DCRH po ako eh. Opo. Yun po talaga yung sinusundan ko. Lagi ko nakikinig kay Ray Langit. At yung boses niya, talagang in love ako. Yun po yung aking gusto mangyari talaga. Wala akong plano magpastor. And then, binago po ng Panginoon yon. And the rest is history. Sabi ko nga po sa inyo, 19 anyos po ako nagpastor. 19 anyos. Nagsimula akong mangaral, magturo ng Sunday School at the age of 16. Nagsa-Sunday School po ako yan. Una sa young people, tapos nag-a-assist ako sa mga young professionals, eventually sa adults pagka absent yung tagapagturo namin. Ako po yung sumasalo. But basically sa young people po ako nagtuturo at the age of 16. Opo. Ako po yung fourth year high school na yung 16. At ako po ay nagpipreach doon sa school namin. Kapag bakante po, wala pong magugulo yung mga estudyante at bakante po ako. Ang ginagawa ko, nagpupunta ako ron, nagpapaalam ako sa mga teachers kung pwede ako mag-preach. So, ganun po yung nangyari sa akin. Nagsimula ako bilang Sunday school teacher, pangalawa ako po ay preacher. And eventually at the age of 19, nagsimula po akong magpastor. At the rest is history na. Mga kapatid, ba't ko po binabanggit to? Kasi nga ho, maraming nangyari dun sa pagitan ng 19 anyos si Brad Calix at ito pong last year lang. Na ako po ay nag-public declaration na niyayakap po na ang turo ng simbahang katoliko. At marami pong nayanig na mga kaibigan ko no ako po ay lumabas, ako po ay nag-public declaration na sabi ko na iniiwan ko ang pananampalatayang Baptist at niyayakap ko wholeheartedly ang aral na simbahang katoliko. At marami akong kaibigan na tila baga hindi natanggap yung deklarasyon na ito. Marami akong mga personal friends, kaklase sa Bible School at mga nakasabayan sa gawain at hindi nila lubos maintindihan kung bakit nagkaganon. Now, what was the reason or some of the reasons kung bakit po umaalis ang mga Katoliko sa simbahan? Now, bigyan ko po kayo ng ilang mga reasons. Ito po'y base sa aking mga karanasan sa mga nakakausap na Katoliko kasi naging bahagi po ako ng iba't ibang klaseng Baptist. Opo. Ano po yung mga rason po nila? Una, hindi po maganda ang relasyon sa loob ng simbahan. Hindi nila magets yung style ng pare, yung mga leader doon sa loob ng simbahan kasi marami pong maraming parang lay organization dyan sa Katoliko, di ba? Alam naman po natin yan. Hindi ho maganda ang relasyon. Pangalawa, nagkaproblema po sa chismis. Opo. Kaya itong mga Katoliko na ito na medyo matagal na sa simbahan, hindi nila matik na yung mga nangyayari, kaya ho, dahan-dahan po silang umaalis. Hindi na nga ho sila nagpapaalam sa kanilang mga pare. Wala na po. Dumating na lang ho, dahan-dahan lang ho, hanggat di na sila napapansin, pero may mga rason kung bakit po umalis. Wala pong ganong kwento na bigla lang aalis ang Katoliko sa simbahan ng walang rason. Wala hong ganon. Lahat ng desisyon natin ay may rason. Ba't ka kumakain? Ba't ka nakikinig kay Brad Calix ngayon? Na umaabot po tayo ng 3,000. Kanina, umabot po tayo ng 3,000 eh.
Sa karanasan ko po bilang pastor, sa pagbo-broadcast ko po, ang pinakamarami nakikinig sa akin kada Biyernes lang po. Kasi may ini-invite po ko na ibang pastor sa broadcast. Pero nakakagulat. Dito po sa Kabrad ho ngayon, umaabot po tayo ng 3,000. Kanina ho, nasa 3,000 ho yung mga nakinig po at sinubaybayan po itong broadcast na ito. Kapatid na Rego Perocho, magandang gabi ho. Maraming salamat. Problema po sa chismis. Alam naman po natin yan kung ano ibig sabihin ng chismis. Pangatlo, ang iba po umalis sa simbahang Katoliko, hindi sila may nakabanggaan sila, hindi na ho maganda relasyon. Nagka-problema po sa chismis. Pangatlo po, pagtakas po dahil may nautangan. Hindi na ho ito bago. Hindi lang naman ho Katoliko may problema sa ganyan Pero dahil nga napakarami ng Katoliko sa Pilipinas, nasasangkot ho minsan ang mga kaibigan natin dito sa bagay na ito. Malaki yung pagkakautang, parang wala na siyang mukha na may harap sa pinagkautangan niya. Ay di natin alam kung anong naging rason ng ba't siya nagkautang. Probably dinala sa ospital yung kanyang mahal sa buhay, nakahiram na medyo malaki, hindi na kayang isauli, kaya ang isa na lang sa mga paraan para makaiwas dyan ay aalis na lang po sa simbahan. Ika-4 po yung sama ng loob. Bakit ho nangyayari ito? Kasi nga ho, ang mga Katoliko, normal na tao Tayo mga Pilipino, hindi tayo sanay na may mga taong kumakausap sa atin ng diretso. Di ba? Kasi Amerikano lang yung diretso magsalita Sa atin, masyado tayo maingat sa mga salita natin, di ba? Lalo na sa mga hiligay noon. Dito, napakalambing nila magsalita Yung aking may bahay gano'n, napakalambing, no? Hindi mo bakas yung galit sa mga taga Negros, pag galit na pero parang hindi naman galit parang nagkukunwari lang Pero sa mga taga Luzon na katulad ko, kita mo na magagalit kasi tataas ang boses, yung facial expression, yung mga gestures, nagbabago po lahat yon. Sama po ng loob. Ika-5, ang iba sa mga Katoliko lumalabas ng simbahan dahil meron po silang nakapag-commit po sila meron silang moral failure. Meron silang naging karelasyon sa loob ng simbahan. Marahil ito ay OFWs, ito ay seaman. Okay, yun po yung mga kwento Nung ako po ay naglilingkod pa sa Panginoon bilang pastor Ito po yung mga kwento sa Maynila, sa Pangasinan, kung saan po tayo nadidestino. May mga naging karelasyon sa loob ng simbahan. Kumakalat na po yun Kaya wala po silang ibang dahilan para manatili pa. Kaya po ang tendency ay lalabas po sila ng simbahan. Now, hindi lang po hindi magandang relasyon, hindi lang ho problema sa chismis. Ika-3, pagtakas sa pagkakautang. Ika-4, sama ng loob. Ika-5, merong moral failure po. Ika-6 po, ang mga Katoliko ay meron po silang karanasan sa mga leader ng loob sa loob na simbahan, yung bang tinatag natin na betrayal of trust. Yung bang confidential na bagay ay naipakalat. May ganun kasi tayong tendency, no? Pagka nag-confide sa atin yung isang tao, siyempre nabuo yung trust Tapos sasabihin mo, ay sa atin lang itong dalawa ha. Pero hindi pala totoo yun, sa atin palang dalawa yun. Talagang isi-share niya yan kasi hindi niya kaya Hindi naman well-trained hindi naman mga counselors yung mga tao sa Katoliko Mga normal na tao rin yan halo-halo po yan. May mga professional, may mga nakapagtapos at hindi. At syempre, pag walang training, hindi nila alam paano gagawin doon sa na-share po sa kanila. Yung bang betrayal of trust po. At pang-7, ito yung sa tingin ko, yung pinaka-last na reason kung ba't po umaalis yung mga tao sa simbahan ng Katoliko. Dahil po sa doktrina. May mga tao sa loob ng simbahan for so many years. Siyempre, ang pare, kung papansinin mo, ako, Katoliko na ako ngayon, di ba? Ang pare, ilang minuto lang yung homily. At umiikot po yung homily doon sa Gospels. Na ako, bilang Protestante, sabihin mo na, bilang Evangelical, paano ko tinitignan yung mensahe ng pare bilang pastor? Ako, honestly, hindi ako satisfied.
Bakit po? 20 minutes yun eh. At masyadong practical pa lahat sinasabi niya. Sabi sa katulad kong pastor, ang gusto kong mensahe, level up na mensahe. Level up. Pero may rason ang pare bakit ganon. Kasi nga, majority na umaaten, mga ordinaryong tao, at talagang gusto nilang makakonect doon. At ang pinakasentro ng misa ay ang Panginoong Jesucristo. Natanong ko na po yan eh. Sabi ko, Padre, bakit po ang kalabanan ng mensahe po dito sa Negros ay bakit po gospel? Bakit hindi ho kayo nagpipreach na sulat ni Pedro, ni Pablo, at ng ibang apostol? Ang paliwanag lang sa akin kasi ang pinakasentro ng misa, ng liturgy, at nung Eucharist nga po, ay ang Panginoong Jesucristo. Siyempre, yun lang yung aking impresyon bilang tumagal ka sa gawain, yung expectation mo ba? Okay, mula sa pagiging Baptist at ikaw ay napunta ng Katoliko, ang laki ho ng bulaga sa akin eh. Kasi in terms of worship, yung pagkakasunod-sunod, yung expectation mo ba, ibang-iba. Pero normally, sa mga typical na nagsisimba na Katoliko, yung mga naghahangad ng medyo malalim, medyo mapapatanong kasi nga na-challenge sila kasi marami silang napapakinggan na mga mensahe mula sa YouTube, mula sa libro na ipinahiram sa kanila ng mga kaibigan nilang protestante, kaya na-challenge sila. Ang tanong lang dyan, may magagawa ba yung pari natin sa ganyan challenge? Sa mga medyo naghahangad ng medyo level up na, yung, di ba marami nga nagsasabi, boring daw ang pare kasi homily. Hindi naman tumataas yung boses nila katulad ng mga pastor. 'Di ba? Napakalumanay. Siyempre, aantukin ka nga lang naman sa isang banda kung hindi ka nakaredy ng pagpunta mo sa simbahan sa isang banda. Opo. Pero naniniwala ako na may mga Katoliko na talagang sa sobrang tagal na nila sa simbahan, yung appetite ba nila sa Word of God lumalalim? Opo. Lumalalim po yung appetite nila, yung gana nila sa Word of God. Kaya hindi ho masisiya ng mga pari sa isang banda. Bakit ganun? Bakit umaalis? Probably hindi na ho nasasatisfied eh. Doon sa isa lang naman na yun na aspeto. Sa ibang areas okay eh, pero pagdating sa doktrina, may mga naghahanap na ho talaga ng mas malalim pa. As I observe, wala naman pong masyadong walang Sunday school sa simbahan eh. May mga katekista pero matatanda na yung mga katekista. At yung mga katekista, kalabanan po ang kanilang concentration sa bata nagtuturo. Opo. At ako po ngayon ay sumasailalim sa pagsasanay bilang isang katekista dito po sa isang seminary sa Bacolod na every Saturday po yung aming pagsasanay magsimula ng alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Nagsimula po yun October last year at matatapos po kami etong unang cycle na ito sa March. Pagkatapos po niyan ay meron pong isang taon na parang Bible Institute na kung saan ay doon kayo titira, ang sabi nila, habang kayo ay sinasanay. Noel Rayco Mailo, magandang gabi bro. Maraming salamat. So, pagdating sa doktrina, ito yung isa sa mga reasons kung bakit may mga matatagal ng Katoliko na umaalis. Mga kapatid, maikling panahon lang ho ako naging bahagi ng Katoliko at hindi ko pa ho alam yon. 1970. Nabinyagan po ko sa Santa Teresita Parish, Capuchin dyan sa Quezon City. Pero malaking bahagi po ng aking buhay ay naging Baptist po ko. Nagsimula po ako ng Southern Baptist. Ako po ay na-ordain sa Fundamental Baptist ng taong 2000. Naging Conservative Baptist din po ako. Naging volunteer minister po ako ng Green Hills Christian Fellowship dyan po sa Taytay Rizal. 2 taon at kalahati, kasama ko pa yung aking unang may bahay noon na namatay. Nelson Cadigal, magandang gabi Brad. Pagkatapos ko sa Conservative Baptist, ako'y naging Reformed Baptist. Niyakap ko po yung tulip na doktrina, yung Calvinism. Nag-aral din po tayo sa paaralan ng Calvinist. Diyan po sa Iloilo.
Ako sa William Carey. Ako po ay nag-aral po dyan. Marami tayong nakasama dyan na mga pastor na nag-aral. Na-involved din po tayo sa iba't ibang mga para-churches, mga full gospel church. Na-involved din ako na medyo maiikli lang ho. Pero umikot ang buhay ko sa paglilingkod sa grupo ng Baptist, except Bible Baptist. Hindi ko napunta ron. Muntik na ako mapunta ng Bible Baptist nung nandito ako sa Bacolod kasi marami din akong kaibigang Bible Baptist. Opo. Kaya lang hindi ko lang siguro masikmura yung iba sa mga practices nila. Kaya sabi ko, teka muna, ayoko dyan. So yun po yung kwento, mga kapatid. Ito po yung 7. Ito ay personal ko lang ha. Hindi ko alam kung kung ikukumpara mo yung notes ko sa ibang mga mangangaral, hindi ko alam kung okay ito, pero ito po'y base lang sa aking karanasan bilang manggagawa. Ito'y base doon sa mga sinasabi ng mga taong nagpapa-counsel po sa atin, mga nakakausap po natin ng mga Katoliko. Corazon Gagi, magandang gabi po. Maraming salamat for joining. Ulitin natin ang 7 dahilan kung ba't umaalis ang Katoliko sa simbahan. Rick Del Dios sa Garsuta, magandang gabi po. Una, hindi ho magandang relasyon. Pangalawa, may problema po sa chismis. Pangatlo, tumakas po dahil sa pagkakautang. Ika-4, sama ng loob. Ika-5, merong moral failures. Ika-6, merong pong betrayal of trust. Yung mga confidential matters po. At pang-7, doktrina. Now, ano po yung isa sa mga modus ng mga pastor, ministro ng iba't ibang sekta at denominasyon? Bakit ko sinabing modus? Kasi merong hidden agenda Ano po yung hidden agenda? Napaaalisin po sa simbahan. Ano po ang isa sa mga strategies po? Ito po ay in general po ito. Wala po ito in particular na denomination. Ito po ay karaniwang ginagawa ng iba't ibang denominations sa Pilipinas at sa labas ng bansa. Ano po yung mga ginagawa ng mga ministro, mga lingkod ng Diyos na tila baga nagsisilbing modus? Kasi pag sinabi mong modus, negative ho yan Ano po yung napansin po natin? Saan po nagsimula? Very subtle po ito At hindi ko to alam nung una. Akala ko normal ito talaga. At ito po ay, kung titignan mo, ang ganda ng simula. Pero kalaunan sa gitna, sa dulo, iba yung intensyon. Ano po yung sinasabi ni Brad Calix? Friendship. Yung salitang friendship, napakayaman po yan sa kultura natin kung titignan natin. Ang salitang friendship ay napakayaman. Tila baga positibong bagay, friendship. Pero ang problema sa friendship na ito, nagsimula sa friendship. Isa lang to sa mga strategies. Even Colso ginagawa ito Kakaibiganin ka na muna. Pero ano ba yung hidden agenda rito? Ba't ka ba kinakaibigan? Mamaya babanggitin ko. Sa friendship, nangyayari na getting to know each other. Nililibre ka, di ba? May mga kultong gumagawa niyan, gagawan ka ng mabuti. Yung iyong bahay na nasira, papagawa po nila yan. Kung kayo po ay may mga magulang kayo sa probinsya na nagsasaka, bibili po ng baka yan, aasikasuhin. Okay? Kasi nga friendship, merong ililibre ka, kung ikaw ay estudyante, gagawan ka ng mabuti, positive yung ipapakita sa'yo. Siyempre, pag nangyari na po yan, nabubuo po yung tiwala Siyempre, kapag may tiwala ng nabuo, ang pumapasok po rito, unti-unti po nilang sinisiraan ang simbahang Katoliko. Pero hindi nila sinasabi yun, napakasatil nga po Nagsimula sa magandang aspeto, binarkada yung anak mo. I used to have a campus ministry po sa Bacolod.
At yan po isa sa mga training ko sa Maynila. Ako po ay bahagi ng navigators. Ako po ay na-trained paano ho gumawa ng campus ministry, paano alagaan ng mga estudyante. Isa po sa mga ginagawa po namin ay kinakaibigan namin ang mga estudyante. At alam niyo ba kung sino yung pakay namin? Hindi po yung mga kolte ang pakay namin. Hindi po sila ang pakay namin kasi mahirap po silang akayin. Kasi nadoktrinahan po yan sila eh. Yung mga nasa kulto, yung 1914 po na sumulpot sa Pilipinas, nadoktrinahan po yan. Ang paborito po naming bigyang pansin, tutukan, magkaroon ng talagang panahon ay ang mga Katoliko. Sila po ang paborito na puntahan, kaibiganin ng mga taga-ibang sekta, yung mga non-Catholics. Siyempre, kaibigan ka na eh. At unti-unting ini-introduce sa'yo, sinisira na in the process yung simbahan ng Katoliko. Ang tanong, tama ba yung pamamaraan na ito? Sa madaling salita, friendship with string attached. Edwin Labra de Mailig, mga kaibigan ko ho itong pastor. Juliet Bukaw Apayor. Now, sinasabi ko ito sapagkat modo sa isang banda, sapagkat inilihim. Merong ulterior motive. Siyempre, kung church planter ka, inilagay ka ng isa-isang lugar ng iyong head, ng senior pastor mo, meron kang suporta, merong expectation sa iyo ang pastor mo. Halimbawa, 1 taon. So, suportahan ka ng 1 taon dyan. Full support yan. Di bali na kung anong figure niyan, hindi na natin babanggitin yon. Pero sa 2nd taon mo, nababawasan yung support na yon. At sa pagdating ng 3 taon, halos wala ka na matatanggap kasi ang gusto nila mangyari, magiging masipag ka doon sa area kung saan ka inilagay, magsisipag ka mag-evangelize. Pero sa evangelism na ginagawa ng mga protestante at mga evangelical, yung pumapasok yung friendship. Darling May Peñaflor Sibonga, maraming salamat po for joining sa ating broadcast. Ito yung modus na ginagawa. Friendship with string attached. Marami hong gumagawa niyan sa Pilipinas. Matagal na pong ginagawa yan. Yun po yung problema. Hindi sasabihin yung pakay kaagad. Kaya ho nagiging modus. Hindi sinasabi yung tunay na pakay at wala hong gagawa niyan. Wala hong gagawa niyan. Nasasabihin kaagad nila yung pakay nila. Balik tayo doon. Na-build yung trust. Unti-unting sinisiraan ng simbahang Katoliko. Now, ikaw naman na Katoliko, dahil ignorante ka, hindi ka nagbabasa ng Biblia, inactive ka, wala ka sa simbahan, nagsisimba ka lang pag birthday mo, pag may sakit ka lang, naalala mo simbahan, dadalo ka sa misa, o di kaya December 25 ka lang dumadalo sa misa. Pangatlo, wala kang pakialam. Ito yung problema pangkalahatan ng Katoliko. Number 1, ignorante. Ignorante. Kaya pag ignorante, madaling makuha ng protestante at evangelical yan. Alam naman namin kung may alam ang Katoliko Majority walang alam. Sa karanasan ko, walang alam. Tanungin mo, ang talata sa Biblia wala pong alam. Baka katikista lang nga may alam Ilang piraso lang naman ang katikista sa kada parokya. Hindi naman kalahati ng miyembro dyan. Walang ganun. Majority ignorante ho. Hindi po sila active, tanungin mo. Paano ko malalaman bilang isang protestante o evangelical na itong Katoliko na ito active or inactive? Tanungin mo, anong pangalan ng parish niya? Pangalawa, anong pangalan ng pare? Pangatlo, tanong mo ano yung schedule ng misa. Pag hindi nakakasagot ang isang ordinaryong Katoliko dyan, inactive yan. Ngayon ako bilang pastor, ito. Ano ka na to? Mabibingwit ko kagad to. Madaling-madali. Bakit? Ignorante.
Ray Montano Arabaca, magandang gabi sa lahat, sabi niya ng tagapakinig at mga nanonood sa broadcast ni Brad Calix. Magandang gabi kapatid na Arabaca. Oo. So ano po nangyayari? Mapapaniwala ka kasi ignorante po. Pasensya na po kayo sa sinasabi ko. Ito po yung pangkalahatan na obserbasyon lang ni Brad Calix. Opo. Dahil ignorante nga po ang Katoliko, inactive po siya, madalang po siya magsimba, tas wala po siyang pakialam sa paligid niya. Kaya madali silang mahuli o mapalipat sa ibang sekta o denominasyon. So anong gagawin ho ng mga ministro, ng mga tagapagturo na iba't ibang denominasyon? 'Di ba? Nabuo na yung trust nagsimula ng friendship Napakasatil po friendship pero with string attached sa dulo. Ano ibig sabihin, Brad Calix, na with string attached? Kakaibiganin ka para maging member ka na simbahan nila. Pero may proseso kang dadaanan para sumapi ka doon sa kanilang grupo at alisan mo yung simbahan mo. Opo. Sabi nga ng isang kapatid dito, totoo yan bro, Catholic lang sa pangalan, kaya madali lang maloko. Tignan mo, nag-o-observe ito mga kapatid natin dito at sila ina-affirm nila na yung sinasabi ni Brad Calix ay pawang totoo. So ano ang next step po ng mga denomination na simbahan? Next step po, brainwashing. Mapapasin nyo, ang grupo po ni Soriano, may brainwashing po yan. Okay? Dadalo sa pamamahayag, katulad nung 1914, may malawakang pamamahayag po yan. Nagsimula po sa inimbita. Sabi ko nga ho sa inyo, para matigil ang anumang church planting ng bawat denomination sa Pilipinas itong 2025, simple lang ho Simple lang ho para matigil ang mga denomination sa Pilipinas. Para wala ho silang mabingwit. Simple lang. Maging matino kayong Katoliko. Maging matino kayong Katoliko na kayo po'y aral sa turo ng simbahan. Now, kung sa buong Pilipinas ay nag-gets ninyo, sinasabi ni Brad Calix, paano ba yan? Siyempre may proseso yan. Seryoso ka pag pupunta ka sa simbahan, gusto mo talagang lumago sa pagkakilala sa Panginoon Diyos. Doktrina, magiging member ka ng CFD, katulad ni Brad Calix. Dadaan ka sa mga pagsasanay. Aalamin mo ang doktrina. Ngayon, pag may disiplina ka bilang Katoliko sa bagay po na yan, ano mang gawing katok sa'yo ng mga pastor, ministro, sa bahay ninyo para mag-invite sa kanilang pamamahayag, sa kanilang Bible study, ano mang klase yan, simple lang naman sasabihin nyo sa kanila ay pasensya na po kayo, pastor. May sarili po kaming pag-aaral. May sarili po kaming discipleship. Now, kung lahat ng tao sa Pilipinas ay magigets siyang bagay po na yan, titigil ang pagdami ng denominasyon sa Pilipinas. Titigil ang church planting ng bawat denominations. Aatras na yan, sasabihin nila, wala naman nangyayari, pinadala ka namin dyan sa lugar ng Bacolod Hindi ka naman nakapag-plant ng church dyan Ano bang dahilan? Isasabihin lang naman nila, isa sa mga rason, yung kasing alkalixtro Pinagbawalan na mga Katoliko na dumalo sa pag-Bible study. Nagbigay ng babala itong si Brad Calix. Sinabihan kasi kami ni Brad Calix na wag nang entertainin itong mga ministro na to, itong mga tagapangaral na ito ng ibang sekta. Ngayon, kung gagawin po ninyo yan, ito'y panawagan nationwide. Ganun kasimple. Seryosohin nyo yung pagiging Katoliko nyo, maging CFD kayo, aralin nyo yung doktrina natin, meron tayong pag-aaral gabi-gabi. Ito po pagka Monday to Friday, usapang Katolisismo tayo rito Kaya lang, minabuti ni Brad Calix na isiris yung modus ng mga mangangaral sa Pilipinas. Wala ho tayong in particular na binabanatan dito. Ito po'y in general po ito Opo, ito po'y ginagawa ng protestante, evangelical at mga kulto sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas, worldwide. Ano po yung una na modus? Friendship with string attached. Tandaan nyo yan, friendship with string attached. Pag may bago po lumapit sa inyo, estudyante kayo, kolehiyo, naandyan niya sila.
Nasa labas yan sila ng universidad. Kung Catholic school kung sa nag-aaral, nasa labas yan. Nasa social media yan sila. Nakaabang lang ho sila. Sino inaabangan nila? Ang Katolikong ignorante. O ngayon, kung hindi ka ignorante, mayroong imbitasyon, basta hindi Katoliko, ganun lang kasimple. Tanungin nyo, anong grupo ho kayo? Ngayon, pag hindi Katoliko, red flag na ho yan. Simple lang, ay Brad, pasensya na. May sarili kami, Couples for Christ kami. Ay Brad, pasensya ka na. May sarili kaming pag-aaral ng Biblia. Ay Brad, pasensya ka na. Knights of Columbus kami. Parang ganyan. Tumanggi lang kayo ng maayos kasi hindi naman sila actually kalaban. Katotoo lang, hindi naman sila kalaban actually. Yung binabanggit kong hindi naman talaga kalaban ang protestante at mga evangelical. Hindi sila kalaban in the sense, meron din pong elements of truth na sinasabi sila. Hindi po totally kalaban. Ang kalaban ho natin, kulto. 1940 na sekta. Yung SDA, yan po yung mga kalaban. Grupo ni Kibuloy. Dating Daan. Yan po talaga yung kalaban Pati nga ito, namumroblema nga itong protestante at mga evangelical Paano po sila mapapatahimik Pero hindi po sila tumatahimik. Paborito po nilang banatan, guluhin, araw-araw sa social media ang mga Katolikong katulad ho natin. Kaya no wonder ho, wala ho talaga, hindi sila titigil at wala silang planong tumigil. Magandang gabi sa aking may bahay, kay Annalyn Ledesma Calixto. Now, brainwashing nagsimula sa trust. Unti-unting sinisiraan yung simbahang Katoliko. Now, papayag ka ba sinisiraan yung simbahan mo? Ipipilit nila, very subtle. Magbabasa sila ng passage sa Bible, Old and New Testament. Tapos lagi nilang sasabihin, sumasamba kayo sa ribulto. Mga kapatid, iba po ang ribulto sa imahen. At hindi po sinasamba ng Katoliko ang imahen. Nire-respeto lang. Ibig sabihin, pag may imahe, idolatry na kagad. Nagpagawa ka ng ribulto ng paborito mong teacher sa kolehiyo. Idolatry na ba kagad yun? Of course, pagdating naman kayo sa Rizal, may mga grupo sa Pilipinas na Rizalista po ang tawag Yun po'y idolatry. Kasi sinasamba. Pero kung yung binibigyan lang ng mataas na parangal, hindi ho sinasamba, ibang usapan po yun. Yun po yung bini-brainwash nitong mga kaibigan natin na mga anti-Catholic. Papaniwalain ang ignoranting Katoliko kasi hindi nila kayang ipaliwanag ang turo sa Biblia. Bakit? Ignorante nga po. Walang alam. Pasimba-simba lang. Tanungin mo sa doktrina, walang alam. Ilan ang sakramento natin? Sabihin nila 2. Naloko na. Hindi po 2, 7. Ngayon alam mo yung 7. Ano yung sakramento? Ano yung 3 pillars natin sa simbahan? Sacred Scripture. Okay, hindi tayo Bible alone. Meron tayong sacred tradition, pangalawa. Pangatlo, magisterium. Pagdating sa interpretation, hindi ho nag-i-interpret ang mga pari natin. Tapos na ang interpretation at trabaho yan ng body of bishops dyan sa Vatican. Sila po yan. Tapos na. Aaralin na lang, re-reviewin na lang yan ng mga pare. At hindi sila pwede magkaroon ng private interpretation. Theological opinion pwede. Katulad ng ginagawa ni Brad Calix. May mga theological opinions so tayo. Pero ano ba ang interpretasyon? Hindi interpretasyon ng partikular na bishop, kundi ano ba ang turo ng simbahan. Magkaiba po yun. Hindi po turo ng denominasyon, kundi ano ba ang turo ng simbahan. Kaya ho ko ipipilit itong mga anti-Catholics natin mga kaibigan, tama kami, kayo mali kasi ganito. Ngayon kung nag-aral ka, pwede mo sila sabihan, ay Brad, wag mo ipilit na sinasamba namin ang imahen. Hindi namin sinasamba. Ilang beses ko na sinasabi, hindi namin sinasamba ang mga images. Pinipilit ho nila yan Now, pansinin nyo yung mga debate po natin. Yung mga CFDs natin, sila Reverend Father Darwin Gitgano, sila Bro Wendell Talibong,
Sila po yung mga defenders po natin. Ano po ang objective natin? Bakit meron? Pinagtatanggol lang ho natin yung pananampalataya po natin, mga kapatid. Diyan lang muna tayo. Bibitinin ko lang kayo ng konti. Yan po yung friendship with string attached. Marami pa ho yan. Babalik ako sa Lunes ha. At antabayanan nyo po yung mga modus na ginagawa ng mga anti-Catholics po. At sila'y gigil na gigil gamitin itong mga bagay na ito. Sa una, parang tila baga, okay yan, kinaibigan ako. May pangangailangan kami sa bahay na napunan. Lalo na yung mga kulto kasi marami po silang pera, maraming budget. Mukha ata sa Katoliko, wala namang masyadong ganun. Kaya kapag may mga ganun na opportunity, ginagrab kaagad po natin yan. Ikukwento ko sa inyo kung paano ako naging Baptist. Okay? Sa next Monday. Kasi Tuesday hanggang Friday po ay usapang Katolisismo po tayo. So kinukuha ko lang yung para sa time ko para i-share po yung mga modus na ginagawa ng mga anti-Catholics. Yan, bibitinin ko muna kayo At least ay nalaman nyo yung ilan sa mga reasons kung ba't umaalis ang mga miyembro ng simbahang Katoliko at lumilipat po sa mga protestante, sa mga kulto po na grupo. Alas 7:51 na, meron pa ho tayong prayer warrior po, alas 8 hanggang alas 9. So kailangan ko po itong putulin kasi bahagi po tayo ng ating movement, yung Kabrad Prayer Global Network po natin na ginawa po para sa taong 2025. Naku, yan lang muna po tayo at tayo po ay mananalangin na. Kung may mga comment po kayo, iiwan nyo lang yung comment Iwan nyo lang yung comment sa tingin nyo na kailangan natin pag-usapan pa in line dito sa binabanggit ni Brad Calix. Magbabalik ako sa Lunes uli. Opo. At sana po antabayanan nyo yung ating ginagawa lagi. Monday to Sunday na po yung ating broadcast Dire-diretso na. 6 to 7, Monday to Sunday po yan. At yung tanghali po, nagsimula po ako ng balita kaninang tanghali na napakinggan nyo ba yung balita kanina? Yung Brad Balita, alas 12 hanggang alas 12:10. Idinagdag ko lang ho doon yung ating balita mula sa Vatican. Kaya tignan nyo ho yun pero ang alam ko, aayusin nyo ng kasama ko sa CFD rito sa Diocese ng Bacolod. Sige po, tayo po'y mananalangin. In the name of the Father and the Son, the Holy Spirit. Amen. Masalamat po sa gabing ito. Masaya kami sapagkat maski nabitin kami, isa lang yun na pag-aralan naming modus na ginagawa ng mga anti-Catholics ay maliwanag sa amin. Maliwanag yung mga rason bakit umaalis yung mga Katoliko at lumilipat sa ibang sekta. Ano meron? At meron po kami nabanggit na 7 bagay. Ama, nagdadasal po kami sa tulong ninyo, mahal na Birheng Maria, na pagliwanagin po ninyo ang kaisipan ng mga Katoliko na hindi kailangan umalis at lumipat sa ibang sekta at aanib sa kanila doon sapagkat mapanganib po yung pag-anib sa ibang sekta sapagkat ito'y mangangahulugan sa dulo na maaaring mapahamak ang kaluluwa ng isang Katoliko. At naniniwala po kami na ang turo dito sa Katoliko ay kompleto. Ang problema, majority hindi alam. Kaya po salamat sa mga CFDs na patuloy at walang tigil na nagbabantay, na tinuturo sa mga parokya ang aral ng simbahan. Kami dumadalangin po ng inyong patnubay. At samahan niyo po kami. Isa lang po ko sa mga nagtuturo ng aral na simbahang Katoliko. At ako po ay kumbinsido 100% sa aking puso na itong paglalagay niyo sa akin dito, Panginoon, ay very timely po ito. At isang pribilehyo lang po ito na tinitignan ko. At bagamat ang naging resulta nito ay ang paglisan ng karamihan kong kaibigan, pero okay lang po. Ang mahalaga ay hindi ako nagbago sa kanila. Maski na iba na po yung kanilang tingin sa akin sa ngayon. Ako'y nagdadasal po sa Catholic community nationwide na sana namnamin nila itong pinag-uusapan na ito. Maging makabuluhan ito sa bawat isa. Mula Lunes hanggang Linggo,
pati sa gabi na usapang Katolisismo, namnamin po ng bawat isa na ang bagay na ito ay kalooban ng Diyos na pinag-uusapan sa ngayon sapagkat nais po nating imulat ang mga mata ng tutulog-tulog na mga Katoliko sa Pilipinas at magsimula nilang ma-appreciate ang beauty ng kanilang pananampalataya kay Jesus. Ama, salamat po sa gabing ito. We just want to thank you. Salamat po sa aming nagawa po ngayong gabi. Maraming salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, maraming salamat for joining at sa mga kaibigan kong pastor na nandito ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyong panahon na sana nga po ay ang aking hamon lang sa inyo ay bigyan nyo ito ng tsansa na aralin po ninyo. Alam ko hindi ito ganun kadali lunukin sa isang banda at sa akin po it took me 4 years para dumating ako sa ganitong konklusyon. At naniniwala po ako na sa kalooban ho ng Diyos ay maaari pong mangyari sa inyo ang nangyari po sa akin. Maraming salamat sa ngalan po ng aming iglesia lokal dito, ang aming parish church sa Sumag, ang San Juan Nepomuceno Parish Church. Ay shoutout ka pala sa aking pare, kay Reverend Father Luan Torrefranca at kay Reverend Father Nobles. Magandang gabi po sa inyo mga fans. Salamat po sa inyong patuloy na pananalangin para po sa ating broadcast. To God be the glory. Ingat po kayo. See you bukas sa ating regular na broadcast alas 6 ng umaga hanggang alas 7. Bobby Taruk, magandang gabi. Jan Kari Gailan, maraming salamat. At sa iba pang hindi natin nabanggit, babawi po ako bukas na mababati po kayo mga kapatid. To God be the glory. Ingat po kayo. And bye for now. Join kayo. Meron po tayong alas 8 na prayer po. Pangunahan tayo ni kapatid na Apple. See you. Kita po tayo bukas.